ay tumayo. Atin pong salubungin ang pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte! I do not know if you still believe in me. Pero nakatingin ako sa inyo. Dapat magkita-kita tayo doon sa ating bayan. Kaya lang sa sitwasyon natin ngayon, kailangan talaga pupunta tayo sa ibang bayan maghanap buhay. Pero sa akin, the fact that malayo kayo sa pamilya ninyo, dama ko yung lungkot at alam ko yan. Kasi ganoon rin ako noon. Almost 3 years sa labas ako nagtatrabaho. Well, nagtitraining para sa koneksyon ko sa pagka-abogado. Kaya OFW, yan ang pinakamasarap. Kaya magkikinig ako, OFW, mabuhay kayong lahat. At ang mundo dapat magpasalamat na merong mga Pilipino na magpunta dito sa kanila, sa ibang bayan, para magtrabaho para sa kanila at para sa atin, paipon ng pera para sa pamilya natin. Kasi, well, you know, it would take about 7 to 10 years bago mawala itong sitwasyon natin na ganito. But in the meantime, that we are not really ready economically to trabaho para sa lahat, then I said, napipilitan tayo dito maghanap ng trabaho para sa ating mga pamilya. Kaya ako ngayon dito, this is not the first time that I have kaharap palad natin. Magdasal tayo ngayong pagod ninyo ngayon
makinabang ang mga pamilya ninyo at ang mga anak ninyo. Mabuhay kong OFW. Yung lahat ng kaya kayong lahat ng mga tagap ilan ba to? Matagal naman ako daw, isang buwan. Pakasalan ko kayong lahat para lumigaya kayo at magkaroon ako ng maraming pera. Hindi lang ito sa sabihin ninyo. Hindi ako nagbubula, ha? Yung mga taga rito na tuwanda na nung nakilala yung matanda na yung may karanasan sa Davao noon. Alam ninyo yan na ang sitwasyon namin pareho sa inyo. Matagal kaming walang ama kasi abogado siya, ng buhay, nasa siyudad talaga. Ang abogado walang silbi dyan pag sa barangay. So, ganun na-experience namin, ako, na ang tatay ko, iniwan kami sa lolo pati lola ko at ang tatay ko nagtrabaho sa labas. Damang-dama ko talaga yung buhay ninyo. Huwag na yung kalungkutan, huwag na yung, kasi that's reality. Ginusto man natin sa hindi, kailangan talaga maghanap buhay. So, huwag na masyado yung mga sentimental na basta dito, punta tayo dito, nagtrabaho. At nandito kami, pinsan, kasama ko ang anak ko. Saan ba si... Anak ba ako dito sa labas sa inyo? Sobra naman yung libalang. Saan ba pamilya ko? Si Inday na okay na. Importante dyan si Inday kasi Inday yung politiko eh. So, mabutit naman. So, anong pag-usapan natin? May pera kayo ibigay? Basket 10 Hong Kong dollars lang. Walang makinaw kitain dito. Sunod punta ko dito, magministro na ako. Kasi pagtapos ng usapan natin, give kayo lahat. Well,
ang problema natin sa Pilipinas ngayon, hindi na kasing bigat noon. You know, you'll have to be patient with government. It is not at all times may kapalpakan. Ang akin lang, well, of course, kasi from the outside na ako, na makikita ako na yung ganito, yung seldom na tinitignan ng tao, ng Kongreso, na masilip lang man kayo kung ano ang kailangan, not only dito sa Hong Kong but all over the world, Filipinos who... So, ang akin, nagpapasalamat ako, ang una-una, yung tulong ninyo sa economy ng bayan. At second, yung social order. Yung problema na yung mga anak natin makapagpasok. Kaya naman ako nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko. Sa totoo lang, baka ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa IC or something. Matagal na yung hinahabol ng mga putang ina. Ano man ang kasalanan ko? Na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ewan ko kung ang tingin ng ako'y raw yung ito ganito na lang. Assuming na totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Sa inyo, total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, tayo mag-contribute kayo, baski $5, $10, paglabas ko sa presuhan, paggawa ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro Akin, tumahimik pa ang bayan natin kung Pilipinas, hold up dito, hold up. Wala nang ginawa ko Tayo mga ayaw ng gulo,
napipilitan tayo to confront it because nandyan sa harap natin. Sino ba naman gustong pumatay? Putang inang yan. Bakit ako why would I waste my time? Binila, pumapatay yan si Duterte, lumalabas ng gabi, ganon. And so, sino ba naman gusto maging security guard? Na ang kinuha ko law. So, but, guro sa trabaho, saka sa, alam mo sa gabi, dyan rin lumalab masasamang tao. At dyan rin lumalabas yung nakakatakot na magandang babae sa buong bayan. Sino man nakita ninyo maganda sa araw, eh? Kita?